Grace to you and peace from God our Father and from our Lord God, Jesus Christ. Our topic for the day we shall call, If Israel is the colonizer, then the Palestinians are the chosen people. Genesis 17:7 to 8, Joshua 23:12 to 13. If you are to read Joshua 23:12 to 13, though it is against or a direct defiance of God's will, albeit tanggap ng Israel ang two-state proposal ng United Nations. Pero kailanmay hindi ito tanggap ng Palestinian people ni ng mga Arab or Muslim countries sapagkat sa ganang kanila ay exclusive lang para sa Palestinian people ang kabuuan ng Israeli territory from the river to the sea. Well, should the Jews would become Muslims, they could coexist probably, but without which the only solution is to annihilate or to totally drive out Judaism religion and the Jewish people sa promised land. At kung legitimate nga ang Palestinian cause, then lalabas na it was not Moses but Muhammad ang naglabas ng chosen people from Egypt patungong lupang pangako, at na ang mga taong nailabas sa Egypt ay mga Palestinian people pala, hindi mga Israelita o Jewish people. Higit sa lahat, lalabas din na ang Diyos na sa kanila'y gumabay ay hindi si Yahweh, kundi si Allah pala, ang Diyos ng Islam religion. Kaya nga, maling-mali talaga ang turo ng world history dahil ang world history ay nagtuturo na ang mga Hudyo ay ang chosen people. Yun pala, mga Palestinian people pala ang chosen people. At ang claim na ito ng mga Palestinian people ay sinasang-ayunan ng karamihang bansa sa ngayon na ang Israel daw ang occupiers o colonizers. In other words, its domino effect ay mali rin ang Joshua 23:1 dahil iniulat ni Joshua na mga Israelita ang kaniyang dinala sa Canaan 1,300 years ago bago pa man nagkatawang tao si Yahweh bilang si Kristo Jesus. Yun pala, mga Palestino pala ang dinala ni Joshua sa promised land. But fact
is that the land of Canaan ay inihanda o inilaan na ng Diyos Ama, ang may-ari ng langit at buong lupain ng sanlibutan para sa mga Israelita through Yahweh, alang-alang kay Abraham. Genesis 17:7-8. Ngunit hindi ito kinikilala ng mga Muslim dahil may sarili silang Diyos, si Allah, hindi si Yahweh. Nonetheless, for the benefit of the doubt, the Roman Empire, the father of Catholicism or Christendom, renamed the promised land as Palestine, but still its inhabitants remained to be called as they were and will always be the Jewish people or Israelites. And never did the Jews become Palestinians. At sa kamangmangan sa Biblia ng mga Breton, imbes na i-restore nila ang promised land sa mga Hudyo, ipinaubaya nila ito sa United Nations with its two-state agenda na tahasang pagyurak sa kalooban ng Ama through Yahweh para sa bansang Israel. Kaya, shame to you also, mga Kristiyanong bansa na nagsusulong ng two-state proposal. Your actions ay kalapastanganan sa Diyos Ama at ng Panginoong Hesus Kristo. Maghunos dili kayo and re-examine your Christianity and don't become ignorant or illiterate with the Bible. Yours truly, God's workman. God bless.